Okay, mainam po na-curious kayo sa mga nangyayari dito sa Canada, lalong-lalo na sa placement, lalong-lalo na sa mga trabaho at sa mga mismo nagtatrabaho nga dito sa Canada. That's a good sign dahil ang layunin naman po ng vlog natin ay to give you an information and to give you more information sa mga talaga nangyayari sa workplace dito sa Canada. Not 100%, pero kung minsan ay sinishare natin kung ano talaga yung realidad sa pagtatrabaho dito nga sa Canada. Dahil ang layunin po ng mga nakararaang vlog natin ay for you to be engaged in research dito sa workplace, dito sa iba't ibang larangan na nandito na sa Canada. At binibigyan din natin ng pansin yung kung bakit kailangan na bigyan mo ng pansin yung iyong pangarap na makarating dito sa Canada. Sabi nga natin sa nakaraang vlog natin, it's not because na gusto mo lang, kundi may mga dahilan, may mas malalim pa ng mga dahilan. Halimbawa, yung family ninyo, hindi po ba? Kaya nga, pag-uusapan natin dito, totoo ba, Kuya Rod, na mayroong nepotismo o kaya naman ay palakasan sa larangan ng trabaho dyan sa Canada? Kung maaalala ko, pinag-usapan natin ito many years ago, na mayroon talaga nangyayaring nepotismo o palakasan dito sa Canada o sa mga trabaho dito sa Canada. Yan po ang katotohanan sa ngayon. So, ibig sabihin, kung may mga kamag-anak ka o kung may kilala ka doon sa isang institusyon o kaya naman doon sa isang trabaho, ay pwedeng magparekomenda ka sa kanila. Kaya nga sabi natin, yung connection mo ay dapat palawakin. Ano? Isa na dito yung mga kamag-anak ninyo, kamag-anak mo na nandito na sa Canada ay pwede naman. Kung halimbawa naman, may kaibigan ka na nandito na sa Canada, pwede kang makapag-rekomenda ng iyong mga kamag-anak o kaya naman ikaw mismo na naghahanap ng trabaho, pwede ka nilang i-recommenda doon sa trabaho nila. Halimbawa, kung wala ka namang, let's say, wala ka namang kamag-anak dito sa Canada, bubuo ka ng circle of friends mo dito na nandito na sa Canada, kaibiganin mo sila, and sabihin mo na yung intention mo na naghahanap ka ng trabaho dito sa Canada. Ang mga Filipino naman, magbibigay ng information yan about sa mga placements, sa mga trabaho, and so on and so forth. Kung papansin po ninyo sa mga Facebook pages, sa mga TikTok accounts, sa social media account, maraming mga Filipino ang nagbibigay ng information, right information, pero yung iba, medyo pilosopo kasi. Hindi na mawawala yun. Pero piliin na lang po ninyo kung sino yung mga nagbibigay ng mga right information with regards to placement and employment dito sa Canada. Kaya ako nabanggit yung pag-uusap natin na ngayon dahil sa ang ilang mga kababayan natin ay kung babasahin po ninyo yung mga comment doon sa comment section natin, sinasabi nila na yung kamag-anak ko ay parating na, ako mismo ay paparating na dahil nirekomenda ako ng kamag-anak ko at yung marami pang tanong with regards to the so-called nepotism and syempre yung palakasan daw. Well, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng tinatawag nating palakasan. Kapag sinabi kasi nating nepotismo, parang napaka sama naman pakinggan o parang sa Filipino culture kasi hindi maganda palakasan kahit na wala kang qualification, parang gano'n, ano? Pero dito po sa Canada, tama na mayroong tinatawag na nepotism, hindi naman totally nepotism, o palakasan kapag ikaw ay qualified sa ganong, let's say, trabaho o sa ganong larangan or skills, ano? Halimbawa, ako po ay produkto, kami po ng mga family ko, 10 na aking family, ay produkto po ng tinatawag nating recommendation o dahil sa, hindi naman sa malakas, kundi nakapag-build tayo ng relationship sa dati nating employer sa isang restaurant at doon nagsimula yung tinatawag nating invitation, no? So nakapag-recommenda kami kasi kami po mismo, ako po mismo ay produkto ng recommendation. I'm not a product of cross-country na mas ibang kilala natin, ano? Hindi rin ako produkto na naghahanap, nagse-search ng mga trabaho, no? Kundi nirecommend po ako ng mga kamag-anak ko na nandito na dati at yung employer ko naman ay tinignan din kung talaga o totoong ako ay may ganoong qualifications, no? So tinignan mabuti yon at nung nakita na meron akong experience sa ganitong larangan, tinanggap din ako, no? So kasi ang mentality ng mga employer dito sa Canada, kung kamag-anak mo at may skill, may qualifications, ibig sabihin, you trust the company, they trust you. Parang ganon. Hindi naman ibig sabihin po na palakasan
kung sino-sino na lang ipapasok. Hindi naman po ganun ang ibig sabihin. As long as you have the qualifications po, pwede po na magrekomenda. Kung kayo po nag-aalangan na mag-recommend sa mga kamag-anak ninyo, pwede po na kayo ay magrekomenda. Kung kayo ay nandito na sa Canada o kaya naman kayo ay nasa Pilipinas o sa ibang bansa na gusto magpa-recommend, you can ask your friends, your families, your relatives, whosoever na siyempre, pagkakatiwalaan ninyo na po pwedeng baka ma-recommend naman po kayo, something like that, no? So sabi ko nga, kami ay produkto ng recommendations, and then kami naman, nung nakita na gano'n ang pagtatrabaho namin, siyempre, susuklian mo naman yon ng iyong kasipagan sa trabaho, sa larangan ng trabaho, pwede ka na rin makapag-recommend. Na-recommend na namin yung kapatid namin, and then later on, yung mga kapatid namin, na-recommend na naman nila yung mga mas bata sa kanila, and then hanggang sa nakarating na nga dito lahat, no? So, yung isa pa naming kamag-anak, yung ate ko naman ay i-recommenda. So, on the process na yung kanyang yung papers. So, palakasan ba yon? Not necessarily palakasan at not necessarily nepotismo dahil alam natin na dito sa Canada mahalaga pa rin yung mga certifications natin, mahalaga pa rin yung tinatawag natin mga skills and work experiences, doon pa rin sila bumabase. So ibig lang sabihin nun, kung nakumpleto yun, kamag-anak ka, kaibigan ka, something like that, kilala ka, ay pwede kang magpa-recommend as long as you have those qualifications, work experience or experiences, and so on and so forth. No? Ganun po ang ibig sabihin yan. Halimbawa po, nung nakararaang linggo lang, tinanong ako ng aking employer na ang sabi niya, tinanong ako kung meron ba daw ba akong kilalang ECE level na nandito na sa Regina dahil in need. So sabi ko naman, sa ngayon wala akong kilala. Yung meron akong kilala, nasa ibang mga lugar. No? So, ganun ang ibig sabihin. Pero titingnan mo pa rin kung ano sasabihin nila. Hindi naman ko mo sinabi nila may kilala ka ba. I-recommenda mo na kung sino-sino. Pag-aralan nyo ring mabuti, no? Para hindi naman nakakaya sa mga employer pagdating na araw na ito naman kung sino-sinong inirekomenda na wala naman sa qualification o wala naman qualification. So dapat nandoon din sa tinatawag nating skilled, kung tawagin natin. And of course, meron talagang ilalaban sa papers kasi pagdating ng panahon, paper pa rin ang magsasalita doon sa mga inirekomenda nyo o kung kayo man ang inirekomenda. Parang ganun po ang ibig sabihin yan, ano? Halimbawa, sabi ko nga, yung mga kapatid ng asawa ko, nirekomenda yon, and yung mga kapatid ko naman, mga pininsan, something like that, dumaan lahat yan sa recommendations, ano? So, ganun na lamang kalaki yung pagtitiwala sa atin ng employer namin dati at pinagbigyan yung mga kahilingan namin, request namin sa kanya, no? So, ganun lang po ang ibig sabihin ng recommendations, ano? Okay, kung halimbawa naman yung tanong niyo, Kuya, wala naman akong kilala dyan. Sabi ko nga, gumawa kayo ng way na makapag-circle kayo, makapagbuo kayo ng web na makakilala ninyo, mga kaibigan, kamag-anak, bagong kaibigan sa social media, parang ganon. Medyo magpapansin kayo in a nice way, no? Maging humble din kayo sa sa paghahanap ng mga tao na pwede tayo magpa-rekomenda, no? Sasabihin naman, karamihan naman ng mga Filipino dyan, hindi naman nagre-rekomenda. Kung ganun po ang mentality natin, hindi po tayo makakahanap, no? Pero kung halimbawa nung gusto natin at gusto natin i-pursue yung, let's say, yung career natin sa paghahanap ng trabaho, pwede naman na ikaw na lang yung maghahanap, parang ganon. Ano? It doesn't mean kasi na nakikita nyo sa social media, ganun na lahat. Hindi naman po ganun lahat ang mga Filipino. Nagbabasa po ako ng mga post sa mga comment dun sa mga Facebook account ng mga Filipino society, Filipino community na nandito sa Canada. At may mga tao talagang mabubuti ang puso na talaga namang nagbibigay ng recommendations, nagbibigay ng link. Yung bigyan kayo ng link, yung bigyan kayo ng recommendations sa mga employer, malaking bagay na po yun sa paghahanap ninyo ng trabaho. Meaning, they know that institution, they know that workplace. Ano? Kaya nila inirekomenda sa inyo. O kaya naman, baka may nabasa sila, kaya nila inirekomenda sa inyo. Ganun po ang ibig sabihin yan. Na kayo naman, ang trabaho nyo naman, sabi nga natin ng mga nakararang vlog natin, you keep on searching, mag-research ng po pwede at nakakama sa inyong work qualifications, skills, education, age, lahat-lahat na. No? Kaya nga, napakahalaga na mabuild, pag halimbawa na pagdating nyo dito, mabuild yung relationship ninyo ng employer mo. Kung halimbawa, pinalit ka na makarating dito at pwede ka rin magrekomenda ng mga kamag-anak mo. Halimbawa, nasa Pilipinas, sa ibang bansa na gusto mong kunin dito, pwede mo silang i-recommend as long as they have the skills, they have the knowledge, they have the
the work experience kung tawagin natin. At marami sa mga Filipino talaga naman ay produkto ng kung tawagin natin ay palakasan. Palakasan in the sense na nasa right way naman ng palakasan. Ano? At yung nakaraang pag-uusap natin, sabi ko nga, nireveal ko sa inyo na ako ay substitute teacher sa Regina Catholic Schools. Pero alam niyo po ba kung bakit ako napasok doon? Dahil nirekomenda po ako ng aking pinsan. Ano? Siyempre, nirekomenda ako, alam ng pinsan ko na I have the papers. I have all the qualifications na po pwede ako mapasok. Kaya napasok naman po ako, awa po ng Diyos. At ginawa kong, kumbaga, ang sabi doon, kasi nakasulat doon, recommended by, no? Legal po yun dito. So, nirecommend ako, sabi ko, nilagay mo na, how are you related to? Parang ganun, sasabihin pang ganun. Sabi ko, cousin, this is my name, at ito yung mga qualifications ko. So, wala, natanggap po ako doon sa trabaho, no? Kaya yung nepotismo, o kaya naman palakasan, totoo yan, oo at hindi. Oo, in the sense na nasa legal na pamamaraan. Hindi in the sense na hindi naman, kumbaga, yung employer mo kasi titignan pa rin kung sino yung talagang qualified talaga in terms of documents and papers. No? Kaya napakahalaga, babalik pa rin tayo doon sa tinatawag nating human factor, no? Na ng point assessment grade sa pag-a-apply ninyo papunta dito sa Canada. So hopefully ay nalinawan po kayo sa pag-uusap natin. Sa mga nagtatanong po, sa mga curious kung may nepotismo ba o palakasan system dito sa Canada, meron in the sense na legal way po siya. Hindi po siya yung talagang nepotismo na alam natin dyan sa Pilipinas. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Nasa muli po, paalam!